Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-withdraw or mag-transfer ng pera sa Binance to GCash or Anybank. So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ayun guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw or mag-transfer ng pera from Binance to GCash. So actually meron akong tutorial about dito, kaso nga lang medyo naiba kasi nag-update si Binance. Kaya gumawa ako ng bagong tutorial. So bago ko simulan to guys, kung di ka pa nakapag-subscribe, so please mag-subscribe po kayo guys sa aking YouTube channel para updated po kayo sa susunod nating video. So yan, simulan po natin. Open po natin yung ating Binance account. So pagka-open po natin, so ganito yung makikita natin. So makikita natin dito yung ating funds o yung ating balance sa Binance na 995 pesos 0.75 centavos. Makikita natin dito sa exchange. Kasi sa wallet po, wala po yan. So ayan, makikita natin sa ating wallet, zero balance. So make sure po natin nandito po tayo sa exchange. Naka-exchange tayo para, ayan. Para po ma-transfer natin yan sa ating GCash, so kailangan natin dito ng magbenta dito ng USDT para po ma-transfer natin yung ating pera dito sa Binance sa ating GCash. So yun po yung ating ituturo sa inyo step by step. So kailangan wag po kayo mag-skip para masundan nyo po yung ating step dito. So punta tayo dito sa asset. Ayan. So make sure po natin na naka-USDT po yan. Natin ito, i-click natin and then i-select natin itong USDT. So ayan. So naging dollars po yan. So 17.45 dollars yung ating or USDT yung ating balance dito. So ayan. So make sure natin na naka-overview po yan at naka-earn kung kahit saan po yan. Dito sa spot zero balance po yan kasi yung funds ko nandito po sa earn or sa overview. So para maibenta natin itong ating USDT, so kailangan natin ma-transfer yan sa fund wallet natin or sa fund account natin. Para ma-transfer natin yan, i-click natin itong transfer dito, i-click natin. So ayan, ganito yung makikita niyo po. Makikita natin dito na from spot wallet to funding. So ang gagawin natin dito sa from, i-click natin ito. And then select natin dito yung earn kasi di ba guys, pinakita ko sa inyo na yung ating funds sa Binance is nasa earn po yan. Yan, dapat from earn to funding. Dito sa coins, i-change po natin yan na USDT. I-change natin. Yan. So kailangan guys, para ma-transfer natin, make sure natin ganito po yon. Ganyan po yung makikita nyo dapat from earn, flexible asset to funding. At dito sa coin, kailangan naka USDT. Kapag hindi naka USDT, pwede nyo po yan i-change. Para ma-change nyo, i-click nyo po yan. Ayan. Pwede nyo po i-search yung USDT and then select. And then dito sa amount, ayan. Pwede natin i-click itong max para po automatic po yan na mailagay dito yung ating amount. Or kung hindi niyo po lahat ita-transfer yung funds niyo po, so yan, pwede niyo po i-type dito sa amount yung kung makano yung amount na gusto niyo po i-transfer or i-withdraw. And then i-click natin I have read and agree itong box and then natin confirm transfer. Yan, transfer successful and then okay natin. So as you can see guys, na iba naman, mayroon tayong makikita dito na funding. Ayan, sa earn, ayan, naging zero. Sa spot, naging zero. So kailangan dapat kapag tayo ay magbebenta o kailangan nasa funding po yan. Kasi kung wala sa funding, hindi natin yan ita-transfer o hindi natin maibibenta yung ating USDT. I-select natin itong funding or sa overview, funding overview, pares po yan. Ayan, para ma-transfer, maibenta natin itong USD natin, click natin itong send
Ayan, meron silang ditong select withdraw method. Meron silang apat dito na option pag ibibenta natin yung ating USDT. So dito tayo sa P2P trading. So dito po yung makikita nyo. So have you traded with P2P before? So yan. Ang select natin dito, no, I am new to P2P. Kung wala po kayong experience sa pagbibenta ng USDT. So click natin. Ayan, and then notice, meron sila ditong notice, and then select na natin itong box mo dito, and then confirm. Ayan, so ganito yung makikita natin. As you can see guys, nasa express tayo. So kailangan, dapat naka P2P tayo. Ayan, click natin itong P2P. Dapat dito, naka PHP po yan. Click natin itong payment. Ayan, kung saan natin marireceive yung ating pera. So GCash yung pipiliin natin. So nakadepende po yan sa inyo kung saan nyo po gusto i-transfer yung pera nyo po sa Binance. Pwede rin sa GoTime Bank, Bank of the Philippines, Union Bank of the Philippines, or Maya. Select natin itong GCash and then confirm. Ayan. And then dito sa amount, select natin dito yung 1K kasi yung itatransfer natin dito is bilang po sa 1K. Let's say example, yung itatransfer natin ay lagpas sa 2K, 2,000. So 5K yung isa-select natin. So 1K kasi yung aking itatransfer dito is bilang po siya ng 1K na sa 900 plus yung select natin ito 1K, confirm. Ayan, ganyan po yung makikita nyo po dito sa payment method nyo po or GCash. So make sure po ganito po yung lalabas kapag naka-bind po yan sa account nyo po yung GCash nyo. Kung hindi po naka-bind yung GCash nyo sa Binance nyo, so kailangan nyo po yan mag-set up ng payment method. Ilalagay nyo lang yung GCash nyo po. So meron po akong tutorial po kung paano po i-bind yung ating GCash. So yan, pwede nyo po yan panoorin guys para po meron po kayong idea kung paano natin ma-bind yung ating GCash sa ating Binance. Ayan. Kailangan guys yung merong limit na 700 yung pinakamababa kasi mababa naman yung para pasok doon sa ating balance limit. Dito po. So dito tayo sa limit 700 to yan. Dito tayo guys. So make sure natin na GCash po yan. Ayan, ganito yan. So kailangan naka buy USDT. Ayan, meron silang dito limit na 12.32. I-type natin dito 17.45. So ito yung mare-receive natin itong 991.33 na Philippine Peso. So ayan, and then kapag na-set up yung payment method natin, please order natin. So pending buyers, payment, expected to receive payment, and meron tayong makikita dito na timer. Ayan, kailangan natin maghintay. Pagkatapos na po yan, itong timer dito, pwede natin i-check yung ating GCash kung na-receive natin. So malapit na guys na mare-receive natin yung ating payment. So ayan, 30 seconds lang. So mare-receive natin. So kapag ganito, na-cancel po yung buyer po natin. So hindi niya po binili yung ating USDT. So ayan, maghanap tayo na another offers. So click natin itong find better offers. And then search natin. So dito tayo sa 56 pesos by 95 centavos. Sell natin. So dito by USDT. Type natin dito yung $17.45. So yan. Kasi meron pong limit. Makikita natin dito na limit 15.80 to 860.40 USDT. Yan po yung limit. Kailangan yung ibibenta natin ay kailangan $15.80 above yung ibibenta natin.
which is 17.45 USDT yung ibibenta natin. So above po yan. Mataas po yan sa 15.80. So ito yung marareceive natin, itong Eureceive 993 pesos 0.77 PHP. Kung na-set up na yung ating GCash, please order natin. So yan, maghihintay naman tayo dito na ayan, expect natin na yung payment darating po yan after itong timer dito. So 1 minute later. punta tayo dito sa shot. So ibigay natin yung number natin sa GCash. Ayan. Hintay lang natin guys na matapos itong timer dito. 15 minutes. Ito yung buyer natin or PNAME si Karen Joy. So payment receipt. So wag muna natin i-tap itong payment receipt hanggang hindi natin ma-check yung GCash account natin kung yung pumasok yung pera po. Punta tayo sa ating GCash account. So i-check natin kung pumasok na po yan. So ayan guys, so na-receive ko na po. So nadagdagan yung aking balance dito. So makikita natin dito sa inbox po dito sa notifications na na-receive ko na yung 993.77 PHP. So ayan guys. So yan, na-receive natin. So na-check natin na pumasok na yung amount na 993 pesos 0.77. Receipt, pwede natin yan i-click itong payment receipt. Confirm natin ito, payment receipt kung na-receive natin. And kung hindi natin na-receive yung amount, so I have not received payment from the buyer. So kung wala tayong na-receive ng pera galing sa buyer, so pwede natin ito i-click itong I have not received payment. So na yun, nakita ko po, na-check ko po yung aking GCash account. So mayroon pong pumasok na amount na 993.77. So i-click na itong I have verified that payment of, so confirm release. So bago niya ma-confirm natin, so mayroon pong passkey na lumalabas. Kailangan natin ito. May passkey has not available, and then punta tayo sa ating Gmail, kunin natin yung code na sinend nila sa atin, copy natin, and then back to Binance, copy paste natin dito. Ayan, and then automatically na submit. So ayan, successful sold 17.45, and then seek asset. So ayan, makikita natin na yung ating funding dito na zero yung ating total value dito. So yun lang. Kung meron po kayong mga katanungan, so pwede niyo po i-comment. So yun nga po, so wag mo kalimutan mag-subscribe para updated ka po sa mga susunod nating video. So maraming salamat po sa panonood, and God bless to all.